May mga pagkakataon ba na naiisip mo ang iyong layunin sa mundong ito? Ano ang dahilan kung bakit isinilang ka sa lifetime na ito? O di kaya kung ano ang nakatakdang kapalaran para sa iyo? Alam mo ba na may mas malalim pang dahilan ang kahulugan ng iyong birthday o ang petsa ng taon ng iyong pagkabuhay dito sa mundo? Ayon sa Buddhist teachings, ang panahon ng ating kapanganakan ay may malalim na koneksyon sa ating past life karma. Ito ang ating spiritual path o ang ating destiny, ang ating kapalaran. Maraming Buddhist ang naniniwala na ang eksaktong panahon, oras, petsa ng ating kapanganakan ay nakalink sa ating past karma. Ito ay nag-aalay ng insight sa mga aral na matututunan natin sa lifetime na ito. Hindi ito tungkol sa fortune telling o superstition, kundi ito ay tungkol sa pagninilay natin sa mga nakaraang aksyon at spiritual journey na may kaugnayan sa ating kasalukuyan. Ang pag-unawa sa petsa ng ating kapanganakan at kapalaran ay makakatulong sa atin patungo sa mas meaningful at mindful na pamumuhay sa present life natin. Ang iyong birth date ay nagsisilbing isang susi sa pag-unawa hindi lamang sa mga challenges na maaari mong harapin, kundi pati na rin sa mga pagkakataong magagamit mo para sa iyong spiritual growth. Ito ay paanyaya para mag-reflect sa iyong karma at makita mo mula sa kalagayan mo sa buhay kung paano nito nahuhubog ang iyong paglalakbay patungo sa spiritual enlightenment. Sa video natin ngayon, ilalahad ko kung ano ang significance ng birthday at kung paano magamit ang kaalamang ito upang maunawaan natin ang malalim na antas ng ating kapalaran o destiny sa mundong ito. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Sa Buddhism, ang kahalagahan ng birth date ay hindi lang nakasalalay sa pisikal na kaganapan. Naniniwala sila na ito ay kritikal na pangyayari sa pagpapatuloy ng samsara ng isang tao. By the way, ang samsara ay isang Sanskrit word na ibig sabihin ay walang katapusang cycle of birth, death, and rebirth ng isang nilalang. Ang lugar, environment, pamilya, health condition, sex, date of birth, sitwasyon, kultura, relihiyon ay pinaniniwalaang direktang resulta ng mga naipong karma mula sa mga nagdaang buhay o past lives. Ang esensya ng karma ay hindi lang tungkol sa rewards and punishments, kundi tungkol sa law of balance kung saan ang bawat kilos, mabuti man o masama, ay nag-iiwan ng marka o imprint sa iyong kaluluwa na huhubog sa iyong future experiences. Kaya, ang iyong birthday ay hindi sinasabing coincidence, kundi isang kalkuladong resulta ng karmic patterns na iyong nalikha sa iyong previous lifetimes. Kaya, ang koneksyon ng pagsilang at ang karma ay nag-aalok ng malawak na pananaw sa ideya na ang bawat kapanganakan ng tao ay nakadesign upang magbigay ng eksaktong environment o kondisyon na kinakailangan para sa kanyang spiritual growth. Halimbawa, kung isang tao ay ipinanganak sa lugar na may kinakaharap na pakikibaka o struggle sa buhay tulad ng kahirapan o karamdaman, ang pangyayaring ito ay maaaring maging daan o oportunidad para sa taong iyon na matutunan niya na maging matatag, matibay, compassionate, o di kaya patient. On the other hand naman, kung ang isang tao ay pinanganak sa isang komportabling buhay,
pwedeng tingnan ito bilang nagdaan sa isang positive karma na nagbibigay pagkakataon naman sa taong ito na mapalalim at mapaigi pa ang kanyang pagpapractice sa kanyang spiritual progress o mas mag-level up. Ang ganitong pangyayari ay humihikayat sa taong ito upang magkaroon ng mindful reflection sa kanyang present life. Maiging maunawaan na ang ating kasalukuyang mga karanasan ay hindi dito lang nagaganap. Ngunit ito ay malalim na nakatali sa moral at ethical choices na ginawa natin sa ating past lives. Bukod dito, ang mga naging pag-uugali, habits at personality natin nung early stage of life dito ay nakikita din bilang mga karmic carryovers mula sa ating previous existence. Natural man itong inclinations sa iba pang pag-uugali, strengths o weaknesses natin. Ang mga ito ay pinaniniwalaang nag-ugat sa ating nakaraang mga aksyon at spiritual development. Sa ganitong pangyayari, naniniwala ang mga Buddhist na sa pagdinilay sa kaganapan ng pagsilang ng tao, makakakuha tayo ng insight sa karmic debt o pagkakautang ng karma at ang mga aral na matututunan natin sa kasalukuyang lifetime. Ang iyong pagsilang ay magiging spiritual crossroads, kung saan ang mga aral ng nakaraan ang iyong magiging focus at ang landas para sa iyong future spiritual evolution ay mag-uumpisang mahubog. Sa pagbuo ng pag-unawa tungkol sa kapanganakang ito, ang pagdating mo sa mundong ito ay ang reflection ng karmic momentum na dala mo mula sa iyong previous lives. Ngunit ito din ang starting point para sa iyong karmic journey na susuungin mo sa buhay ngayon. Ang specific timing at kondisyon ng iyong pagsilang ay pinaniniwalaang makakalikha ng unique set of opportunities and challenges o sa Tagalog, natatanging hanay ng pagkakataon at paghamon na essential para sa iyong spiritual growth. Ang mga kaganapang ito sa iyo ngayon ay hindi random events, kundi meant na maganap para sa iyo, para maiayos mo ang mga unresolved issues at karmic debts of the past. In other words, maiayos o mas ma-fine-tune mo pa ang mga pangyayaring naganap sa iyong past lives, o maipagpatuloy mo pa ang iyong spiritual development. Katulad na palagi kong sinasabi dati, para tayong nasa video game. Ang mundo ang ating playing field. Sa pamamagitan ng ating mga karanasan dito, kung paano natin dinadala ang bawat karanasang ito sa buhay, ay may katapat na pagbalik sa atin. Kung sa kabila ng maraming pagsubok, na-overcome natin ito o hindi tayo sumuko, tayo ay mas magiging matatag at matibay. Mas tumaas ang ating antas o ang level. Diba, sa video game, may iba't ibang levels at pahirap ng pahirap ang mga challenges. Kapag na-beat up natin ang isang level, we go up to a higher level na mas difficult ang challenges. Dahil, paano tayong huhusay kung pare-pareho lang ang mga challenges na ito, diba? Ano ang sense ng pag-unlad kung hindi tayo makakaranas ng pagkapiko o downfall? Para tayo tumayo ulit at hindi mag-give up. Bawat level may iba't ibang paghamon hanggang maabot natin ang mastery ng buhay. Kaya kung sa ating past lives may mga ginawa tayo na hindi naka-align sa energy ng universe, kinakailangan nating ma-realize yun na ang lifetime na ito ay mahalaga. Ang pagsilang natin ngayon ay mahalaga para mas lalo nating mapaunlad ang ating kaluluwa. Kinakailangan tayong maging grateful palagi sa pagkakataong ito. Kahit saan o ano paman ang ating estado ngayon, maging appreciative tayo. Gumawa at kumilos ng mga bagay na makakapagdala sa atin sa kaliwanagan. Pakilusin natin ang ating pagmamahal, hindi pagkamuhi at pag-iimpot. Pakilusin natin ang katatagan, hindi ang kahinaan. Pakilusin natin
ang pagdamay, hindi ang pandaraya. Alam natin ang balanse sa buhay, ngunit kinakailangan nating sundin ang ating puso upang magkaroon tayo ng kapayapaan at kapanatagan, hindi pag-aalinlangan at kaguluhan. Ano man ang mga pinagdadaanan natin ngayon, tanggapin lang natin ng may malawak na pangunawa. At sa pagtanggap na ito ng bukal sa ating puso, unti-unti nating mapapagaling o mahihil ang sugat ng ating nakaraang buhay. At ang pagkamulat natin sa kaganapang ito ang magbibigay sa atin ng oportunidad para sa panibagong pagkakataon ng pagbabago at paglilinis ng ating karmic debts. Paano ba nating malalaman kung ano ang dapat nating lunasang sugat mula sa ating past life o past lives? Naririnig na natin ang tungkol sa law of attraction, law of relativity, at law of cause and effect o karma. Bilang isang kaluluwa, ang ating layunin ay maiangat ang antas ng ating spiritualidad at matugunan ang pangangailangan nito tungo sa spiritual enlightenment at alignment sa divine energy source. Lahat ng ating ikinikilos at ibinibigay sa labas ng ating sarili ay may katapat na pagbalik din sa atin. Tayong lahat ay enerhiya, kaya nagpapass through sa atin anumang salita na ating bigkasin, anuman ang ating ikilos at gawin, ito ay babalik din sa atin ng higit pa. Bakit higit pa? Halimbawa, gumawa ka ng panloloko sa kapwa. Ang impact nito ay hindi lang sa iisang nilalang, kundi nakakaapekto din ito sa iba pa na hindi nagugustuhan ang ginagawa mo at ang enerhiya na maaari mong maibigay sa kanila ay babalik din sa iyo. Hindi man katulad ng ginawa mo, ngunit maaaring sa ibang anyo o forma. Kung ikaw naman ay gumawa ng kabutihan sa isang tao, maaaring bumalik sa iyo mabuting bagay din na mula sa taong yon o iba pa na natutuwa sa ginagawa mo o nahawa sa kabutihan mo at ginawa din yon sa iba. At ang enerhiyang nalikha mo mula sa kabutihang ito ay magmumultiply at ito ay babalik sa iyo ng higit pa. Sa simpleng bagay na gawin mo na makakabuti sa iba ay babalik sa iyo ng mas higit sa inaakala mo. Ito ang law of cause and effect o mas kilala bilang law of karma. Ang law of attraction ay energy-based din. Kung ano ang ginawa at ikinikilos mo ay maia-attract mo din sa buhay mo. Kung positive o optimistic kang tao, natural na positive ang maa-attract mo. Kung pessimistic ka naman, negative ang maaari mong ma-attract. Ngunit dahil nga tayo ay nabubuhay sa law of balance dito sa mundo, kinakailangan nating pagdaanan parehong experience na ibinibigay nito para mas lalo tayong maging matatag o resilient at mas maging aware o conscious. Ika nga, tests and trials in this world are the greatest teachers of life. At sa karanasan natin sa mundong ito, ang mas naguhubog sa ating spiritual na paglago. At nabanggit ko din ang law of relativity. Dahil lahat tayo dito sa mundo ay interconnected at magkakaugnay. Ika nga, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Anuman ang nagawa natin sa ating past lives o anuman ang nagawa ng ating mga ancestors o ninuno pa, dala-dala natin ang mga karma na yun. And this is the great moment to heal the wounds of the past, to heal our bloodline, and continue our journey towards evolution and enlightenment, aligned to the vibration of our divine and infinite energy source. Anuman ang ating pinagdadaanan, pagdurusa, paghihirap, kasawian, karamdaman, o ano paman na hindi nakakaginhawa pa sa atin, ay may dahilan kung bakit nasa atin ngayon. Tingnan ng malawak kung bakit nasa atin ang mga problemang ito. Nagpapahiwatig ito na kinakailangan nating malampasan at malabanan ang anupamang discomfort na naidudulot nito sa atin. Dahil tulad ng video game, nasa ng excitement sa larong ito
kung hindi natin matututunang makarating sa next level hanggang sa mastery o katapusan ng game na ito. Maraming mga pasikot-sikot, maraming mga sanga-sangang challenges at iba't ibang problema along the way o mga obstacles. Pero once you get there, yun yung glorifying moment para sa'yo. Dahil tayong lahat ay enerhiya, walang umpisa o katapusan ang ating consciousness. Tayo ay nag-iiba-iba lang ng dimension o plane of existence. Lahat tayo ay naririto lang sa kasalukuyan. Ang ating nakaraan at hinaharap ay nasa iisang kasalukuyan. Ang spiritual realm ay walang space and time. Hindi linear na may oras o may panahon. Lahat ay nasa iisang pagkakataon. Anuman ang naibato natin sa mundo o nagagawa sa iba o outside ourselves, tinatawag nating nakaraan, kasalukuyan o hinaharap, ito ay babalik sa atin naturally. Ang kinakailangan natin ay gawin ang naaayon sa sinasabi ng ating puso na makakabuti sa sarili natin at hindi makakapinsala sa iba. Let our hearts beat as one, in one rhythm, the vibration that aligns with the flow of the universe. So, yun na lamang po muna. I hope alam nyo na ngayon kung ano ang relevance ng ating birth date sa ating purpose at mission sa lifetime na ito at ang ating destiny. Peace, love, and light. Thanks for watching.